Hello mga katropa pets and welcome back to our channel. Ito na naman ang inyong katropa pet na si Aris Moreno. At sa video na ito ay pag-uusapan natin ang tamang pag-aalaga sa molly. Napapansin ko kasi na most neglected ang isda na to at marami na ring nagko-comment sa mga videos natin na gawan ko daw ito ng content. Gusto talaga ito ng mga beginner dahil nga madali silang i-breed, maliit lang sila, hindi naman sila lumalaki ng more than 4.5 inches in length at pwede sila sa mga maliliit na aquariums like 10 gallons lang. Peaceful din sila, so pwede sila sa mga community tank kasama ng danyo, tetra at iba pa mga peaceful din na tropical fish. Makukulay din sila, so maganda talaga sila sa tank. Merong black, may white, may silver, may red, and orange. At higit sa lahat, hindi sila picky eaters. Kahit ngayong lumot sa aquarium ninyo, kakainin nila yan. Magsimula po tayo sa lifespan. Actually, umaabot po sila up to 5 years, 3 to 5 years, kung maaalagaan nyo po ng maayos. Pangalawa, ano po yung mga types ng molly? Iba't iba po yan. Meron pong black molly, meron pong sailfin, merong dalmatian, merong balloon, at merong lyre-tail. Number 3, behavior. Peaceful po silang isda. Pero, nagiging aggressive po sila kung masyadong maliit yung tank o yung aquarium na pinaglagyan sa kanila at masyadong marami yung lalaki kesa dun sa mga babae. Mas maganda po in group of 4 or 5 po sila. At para maiwasan na may maging dominante sa kanila, dapat yung ratio ng lalaki sa babae ay 1:3 or 4. Ibig sabihin, isang lalaki, 3 hanggang 4 na babae. At mas maganda po, same sizes lang po sila. Laki ng aquarium. So kung magsisimula kayo sa 4, mas maganda kung 15 gallons na. At wala silang ibang kasamang isda doon na, sila lang Kasi nga, dapat sundin pa rin natin yung 1 inch of fish per gallon rule para maiwasan natin yung ammonia spike at hindi sila ma-stress doon sa aquarium nila. Pero kung 10 gallons, okay na yung 3. Isang lalaki, 2 babae. Yan ay kung magbi-breed kayo. Pero kung ayaw nyo mag-breed, mas maganda puro babae. Kasi kapag puro lalaki nga yung binili ninyo, may mambubuli at mambubuli dyan. Pang-5, pag-usapan natin yung gender. Common na po sa mga lalaki na mas matingkad yung kulay nila kesa sa babae. Pwede rin na tumingin kayo doon sa anal fin o yung doon sa palikpik na nasa ilalim ng puwetan nila. Kapag patulis, yun po ay lalaki. Kapag nakita nyo naman po na fan shape po siya, yun po ay babae. Pang-6, water condition. Since live bearer po sila, mas gusto nila ng hard water, maraming minerals. Gaya ng calcium, pH po niyan ay naglalaro sa 6.7 to 8.5. Pwede kayong gumamit ng mineral water, spring water o yung galing sa ilalim ng lupa, at yung tap water na nanggagaling sa gripo ninyo. Wag na wag po kayong gagamit ng talisay extract kasi gagawin niyang soft or slightly acidic yung tubig. Temperature between 22 to 25 degrees Celsius. Dapat bang gumamit ng aquarium salt? Hindi po dapat, lalo na kung nasanay sila sa fresh water. Dapat po bang gumamit ng methylene blue? Hindi po. Wag na wag kayong gagamit ng methylene blue kung wala namang sakit ang isda. Pang-7, filtration. Kung 10 to 15 gallons yan, okay na yung top or overhead filter. Pero kung nasa 20 gallons and above yung aquarium po ninyo, I highly recommend na gumamit na kayo ng canister filter kagaya po nung Sansan. Pang-8, tank setup. Mas mafe-feel nila na safe sila kung meron silang taguan. So, go for planted aquarium na. Pero kung ayaw ninyong mag-alaga ng aquatic plants, okay lang naman na gumamit kayo ng mga fake na decorations like yung fake plants, yung pwede nilang taguan dun sa aquarium. Just make sure lang po na bago ninyo gamitin yan, disinfect nyo po muna yan, like banlian nyo po muna ng mainit na tubig para maiwasan natin makapag-introduce ng unwanted bacteria, parasites, or pathogens sa ating aquarium na pwedeng makasama sa ating mga isda. Ano po bang substrate yung dapat kong ilagay?
So, kung planted na aquarium po yan, mas maganda aqua soil na yung gamitin ninyo. Kasi may trace elements po yun na magagamit ng mga plants para po sila ay mag-thrive. Kung non-planted naman yung aquarium at gusto nyo maglagay ng substrate para sa decoration, okay na yung crushed corals. Papataas niyan yung mineral content ng tubig na magbe-benefit yung mga molly ninyo. Pwede rin po yung sand. At pwede rin po yung river stones. Make sure lang po na yun ay nanggaling sa malinis na environment ha, hindi po contaminated. Ano po bang watts ng ilaw ang dapat gamitin? Yung 10 watts, okay na actually yun. For 10 gallons up to 30 gallons. Kung may plants po kayo. Pero kung wala pong plants, okay na yung mas mababang watts like yung mga 5 watts. At bubuksan nyo po yan during daytime lang. Kung bagong setup po yung inyong aquarium, lagyan nyo na ng tubig. Kung yung tubig na yun chlorinated, lalagyan nyo po ng anti-chlorine solution. Kapag na-dechlorinate nyo na po yung tubig, para hindi na kayo maghintay ng 4 weeks na isa-cycle yung aquarium bago ilagay yung isda, I highly recommend na gumamit na kayo ng starter beneficial bacteria kagaya ng Optima Water Conditioner o yung Startup by Pet Planet PH. Pwede nyo na pong ilagay yung isda at hindi na po sila mamamatay dahil sa ammonia spike. Number 9. Diet. Yung maliliit na pellets na nabibili for tropical fish like guppy, pwede rin pong ipakain sa kanila yon. Since mahilig silang kumain ng lumot, pwede din kayong magpakain ng spirulina sa kanila. Ilang beses po ba dapat magpakain sa loob ng isang araw? 1 hanggang 2 beses. Yung isang beses nga po pwede na yun eh. Tuwing umaga or hapon. At yung kaya lang po nilang ubusin within 2 to 3 minutes. Huwag po tayong mag-overfeed dahil yung pag-overfeed, yan po ang pinanggagalingan ng swim bladder disease. Ano ba yung mga dapat na kasama nilang isda? Any tropical fish na peaceful ay pwede, kagaya ng guppies, danyos, platies, at tetras. Pwede rin kayo maglagay ng snails para may cleaners yung inyong aquarium like nerite snails. Air pump. Kung nagagalaw naman ng bagsak ng tubig from filter yung ibabaw ng tubig sa inyong aquarium, hindi nyo na po kailangan maglagay ng air pump kasi may surface agitation na yun. Kapag may surface agitation, may kusa ng pumapasok na oxygen dyan na kailangan ng mga isda ninyo. Number 12, tank maintenance. Partial water change lang dapat. Pag nag 100% water change kayo o pinalitan nyo lahat ng tubig, masyashock po yung isda na yan. Magugulat na lang kayo, after 5 minutes patay na yan. Sign po na dapat lang linisin ang filter kapag bumabagal na po yung daloy ng tubig. Gamitin nyo yung tinanggal yung tubig from aquarium kapag nagwa-water change kayo. Pag gumamit po kasi kayo ng tap water dyan na chlorinated, mapapatay nun yung mga beneficial bacteria. Yung filter kailangan ng salina ng tubig bago paganahin. Siyempre, yung isasalin yung tubig doon, aquarium water din or dechlorinated na tubig. Number 13, breeding tips. Usually, nasa 2 to 3 inches long kapag ready to breed na. Siguraduhin nyo po na meron na kayo nakahanda na divider kung wala kayong extra na aquarium para mahiwalay po yung adult doon sa mga fry. Kung wala naman pong divider, pwede po yung isolation box na nabibili sa Lazada or Shopee para doon yung ilalagay yung mga fry. After 2 weeks, yung mga fry na yan, lalaki na po yan, kaya pwede nyo na po silang ihalo doon sa mga adults. Kapag nakakita kayo doon sa tank kung saan nyo bibilin yung molly na may patay ng molly doon, maaaring contaminated yung tank ng parasite, bacteria, humanap na kayo ng ibang pet shops. At kung may nakita rin kayong abnormalities, like hindi na nakakalangoy ng maayos yung molly, bumabaliktad na siya, may sapot sa mata, katawan at fins niya, hanap na lang kayo ng ibang pet shop. And number 15, quarantine. Napaka-importante po nito sa mga bagong biling isda. Kapag bumili ng isda, wag lang basta ilalagay doon sa aquarium ninyo. Kasi pwedeng may parasite bacteria na dala yun na makasama doon sa mga isdang makakasama nila. Kahit ba malinis ang pinanggalingan yan. At bago natin tapusin ang video na ito, i-announce na natin yung nanalo doon sa previous na video natin. Isa lang po yung pipiliin natin at kasama na po doon yung shipping fee na ako na yung mag-order sa Lazada or Shopee. Mag-comment lang sa video na ito na may hashtag katropapets. Mananalo kayo ng 500 pesos worth na pet related
items. Included na po dun yung shipping fee. At available lang po ito sa mga naninirahan dito sa Philippines. Kita-kits sa next na video mga katrawa pets. God bless you.